Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sa Delamere Set po ito, the vlogger, the analyzer vlogger ko, no. Okay, ito na po yung aking draft ng aking design sa flood control facility. Flood control design by Eduardo S. Delamere Set, Process Equipment and Instrumentation Consultant, National Cement Shear Company, Ethiopia, Africa, 2013-2015. Pollution Control Officer, PCO, planted 40,000 mahogany seeds, NGP, Bayanihan, 2011, under former President Benigno Aquino Jr. sa Lapart Cement. Ito po yung aking email address. Ito po ang aking telephone number, CP number. Root cause analysis for flood. Legend is significant. Yan po yung ating binibigyan na action plan. NS ng significant. Cause. Ito yung cause, flood. Ano ba? Saan yun yung flood? Kasi yung dam natin nag-overflow. Why? Marami na siyang burak na naiipon at tumataas. Ay, paliwanag ko na yan. River channel eroded. River channel lack of protection. Ay, paliwanag ko na rin. Ito yung mga depletion of bakawan trees. Yun ang may gawa. Si illegal developer ng Pasigan. Next, spring channel eroded. At may ebidensya tayo dyan. Heavy flow on the spring. May ebidensya tayo dyan. Next, illegal loggers pala may gawa na. Depletion of mineral resources. Si illegal quarrying to at si illegal quarrying participation dyan. Next, illegal cultivation. Si Caingeros. Ayun, 4. Illegal developer of river shore, Pasigan. Illegal loggers. Legal and illegal quarrying. Caingeros activity. Ito naman yung high tide. High tide, iyan ang talagang dapat lagyan natin ng flow control. Wala tayong magagawa dyan kundi flow control Kasi unang-una, yung sea level ng lupa natin sa Metro Manila at sa ibang karatig level ng sa Bulacan. Halos yung level ng dagat tsaka yung lupa, mas mataas pa yung dagat sa lupa Kaya kailangan ito ligyan ng flood control. Ang style ng flood control ito, yung dinisign ko, parang sa seawall. Tapos may mga kawayanan. Ang laking tulong kapag ito naman yung effect. Yan. Kanina cause Cause kanina Halimbawa flood. Ayun sa dulo, doon gumula. Yung illegal developer of river shorelines. Ano ba effect ng ginagawa mo? Dahil sinisira mo inuubos mo yung bakawan dinadali mo Dahil sa iyo nawawalan ng protection ang river channel. Ano effect? Yung river channel na-erode dahil sa ginagawa mo. Kasi yung dam natin nagkakaroon ng tumataas ang level ng burak sa dam natin. So, ano mangyayari? Siyempre, ang dam natin mag-overflow. So, natural, baha ang kasunod. Kawawa yung mga mabababang bayan.
Isa pa, illegal loggers, anong epekto ng ginagawa mo? Dahil sa iyo, ang forest natin nauubos. Hindi man nauubos, nagagalaw mo. Ano ba epekto ng ginagawa mo? Ayan, heavy mud flows and flows on the spring. Ibig sabihin, sa ginagawa mo, yung napakalakas ng mga lupa na bumababa dyan sa spring kasi inopen mo yan eh. Natural, nawawala ng proteksyon ng ang mga lupa na yan dahil yung ulan na galing dyan sa taas, bumubulusok yan pababa. Ano pa ang mangyayari? Yung spring channel natin may erode. Ano kagunaya? Ayun, papunta doon, balik doon. Siyempre, ang impact niyan, yung dam natin ay tataas ang level ng burak. Normally, ang dam natin mag-overflow pagka ganyan, di flood din. Flood din ang pinakamadaling sa madalit salita, yung illegal loggers, ikaw pala rin na may kagagawa ng pagbaha dahil sa iyo eh. Ikaw naman illegal and legal quarrying. Ano ba epekto ng pagagawa mo? Depletion of mineral resources. Ginagagalaw mo rin yung mineral resources dahil sa iyo. Ano pa? Ayun, heavy mud din, ganon din. Spring channel eroded. Dam mud soil level high. Dam overflow. So, ikaw pa rin din pala illegal and legal quarrying, napapabaha din. Susunod naman, si Kaingero, ano ba ginagawa mo? Ano ba effect ng ginagawa mo? Illegal cultivation. Dahil sa'yo, ayun, nakapagbibigay ka din ng pagbabaha sa ating mga mabababang bayan ng Bulacan at karatig probinsya. Ito po yung tinatawag na effect. Yung isa po, yung papunta sa root cause, yun po yung cause. Ito naman yung pabalik, ito naman ang effect. Yung high tide, wala tayong magagawa dyan. Talaga, yan na, lalagyan din natin ang flood control talaga, yung high tide. Pag na-design ko yung flood control ko na mala eco park, magkakaroon pa ng hanap buhay mga tao dyan. Yan yung effect. Yung kanina kasi, ito yung aking layunin. Sabi ko, to construct the impressive flood control facility for the waterways or lines which can protect and give a better benefits to all. Number 1, global warming protection. Kung magagawa yung design ko, magkakaroon tayo ng protection sa global warming, sa pag-init ng mundo. Siyempre, storm defender, lalo na yung nasa mga gilid ng dagat na walang kapuno-puno. Pag may kawayan yung gagawin natin flood control dyan, malaking tulong to sa community. To give a community livelihood program. Siyempre, makapagbibigay ng livelihood, pangkabuhayan sa mga community. Environmental friendly, matik na yan. Tourist attraction, isa pa. Family bonding location, at siyempre, Clean Air Act, makakatulong sa hangin yan para mapalinis. Ayan, dusty filtration. Lessen greenhouse effect. Ayan. Ayan yung mga positive impact ng ating gagawin na flood control. Less maintenance, best practices, eco park, water shoreline protection, waste management system, beautification, biodiversity, herbal use, to promote National Greening Program 2011, long life use, picnic goer destination, create additional job to community, low cost budget. Siyempre, napakababa nito. Baka yung 1 kilometro nito, yung 10,000
Yung 10 million may sukli pa. Hindi katulad sa mahusay magagandang flood control natin ngayon. Yung lang bloke na nakatayo sa gilid Yung pa lang 10 million na sa kalahating kilometro ito, sure ko. Yung 10 kilometers, baka yung 10 million may sukli pa rito. Ayan, relaxation to all as well as to the senior citizens. Pagka kami maglalakad hindi kami may initan. To save foreign against illegal cutting and kengir. Siyempre, madadivert ang pamumuhay nila dyan sa mga kawayan na yun lalo't kumikita na sila magkano ang isang kubo ng kawayan ngayon? Pinakamababa, 35K, isang kubo-kubo lang yon. Gamit pa yan sa mga pispan, yung mga ganyang kawayan. Durability, matibay siyempre. Subok yan sa sinasalpok mga siya ng dagat, hindi nadadali. Kasi kung titignan mo yung orientation ng seawall sa dagat, naka-perpendicular. Ibig sabihin, yung volume ng dagat sumasalpok sa kanya. Ngayon ang gagawin nakaayon sa ilog. Ito yung scope. Ayan. Siyempre, may scope ako. These flood control design are intended to all waterway shoreline, which can protect the non- and living creatures against harsh weather condition. Also, this intended to all steep and vertical cliff of falling rocks and landslide. Nakakatulong din pala ito sa pagbaksak ng mga bato-bato sa matataas na lugar. Reminder, strictly prohibited to take young bamboos or labong for human edible consumption. The human settler are not allowed. Siyempre, hindi pwede. The community can manage all income of bamboo business. Siyempre, community. Ala ng pakialam dito ang mga opisyales ng ating gobyerno. This is free to all. Siyempre naman, kahit may mga lata-lata lang ililigay para sa maintenance. Maintain the cleanliness of the area. No human settlers shall be allowed to this FC facility. Improvement plans. Yan. Reference, siyempre, reference ko. Yan yung overview. Yan naman, ganda May mga bato, may kawayan, may ilog. Yun. Ang ilog, ayan dati. Haba ng video ko Di bale, tapos ko na. Ayan. Normal, pagka Monday to Friday, susupply sila ng tubig sa Custos Dam para gamitin sa irrigation. Okay, yan. Ayan, yung mga kawayan, buhay na buhay, gaganda ng dahon. Napakaluntian ng mga kulay ng dahon ng kawayan. Tapos, ayun, may takip pa. May platada para hindi sumingaw. Ibalik natin to portion na yan. Ayan, liligyan ko ng lupa. Yun, may lupa na. Bato, may platada na. Bigla na yung bunga. Ayun, kumana. Ito yung pumping station na meron pa isang motor na naka-ready. At yan ay matic. I-design ko yan na matic kasi yan, nagawa ko na yan. Kumbaga walang iintindihin, walang human. Basta pagbuhat, umabot ang tubig doon sa level sensor na nag-high, andar ang motor. Tapos, pagka sobra ba, kabila naman na pumping station. Nagawa ko na ito Okay. Okay. Ayan. Ayan. Pumigay na. Ayun yung hagdan. Dati, ang hagdan ngayon, sa flood control, sa flood control, halos humalik ka sa semento, pagkaakyat. Pag naman bababa,
ang ano niya, pagbababa ka, patalikod naman. Ang hirap gamitin yung hagdan. Alaman lang gabay. Ito, bagay na bagay sa amin, senyor. Ayan, may railings para yung mga bata, pag maglalaro, hindi sila malalaglag. Ano lang yan, schedule 80 na bakal para heavy duty na. Para hindi yung mga block na, kay paano mahal, tila kala may babanggain ng protection sa mga, ano ba yun, heavy duty equipment. Ito, bakal lang ito, may pinturahan lang na kulay yellow kasi yan standard na kulay. Oh, ayan, yung mga ilaw, ayun. Ayun, solar lamp. Para pagkagabi, pwedeng mamasya lang mga maksinirog, ang mga pamilya, pwedeng magpahangin doon sa gilid ng dagat, habang ang kawayan ni nagtatawag ng hangin. Ayan. Yun, yung plant box. Ayan, plant box. Oh, bikot pa. Ayan. Plant box na pwede pang upuan ng mga senyor. Okay? Oh, ayan yung lamesa. Hindi na babayad ang mga magpipiknik. Lamesang concrete. Yun nga lang. Hindi kikita ang mga magbabantay sa ilog. Pero huwag sila maglala. Mas malaki naman ang magiging kita nila sa kawayanan eh. Ito naman, motor, yun. May motor din. Siyempre may bahay mga motor. Ayun, tumatanda yung dahon ng kawayan. Siyempre malalaglag. Lilinisin natin yan. Bakit may motor na ganito? Kasi, ayan ang function nga niyan, para hindi agad masira yung yung mga motor na yan. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, mataas yung humidity na kung saan protection niya para hindi makapasok. Okay? Ayan, lalagyan ko muna ng bahay. Ayun, bahay na siya. So, pasensya na po kayo. Ito lang yung nakayanan ko na panlaban natin sa flood. Sana po ma-implement para magbigay ng malaking kaginhawahan sa mga tao, lalo na yun sa mga bata. Awang-awa pa po kasi ako pagka napapanood ko ang mga bahana yan, sabi ko, paano na kaya ako mga bata? Awawa naman. Kami, hindi po kami apektado. Nasa bandang hulo po kami ng nasa baba kami ng Sierra Madre Nasa mataas na lugar kami. Kaya naisipan kong gawin to. Total naman, wala naman akong ginagawa. Ako retired na. Hindi sa akin kasi, katwiran ko, hindi porke retired ka na, ikaw mag-enjoy na lang. Kung kinakailangan, may maitulong ka sa nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga kababayan natin na nasasalanta ng baha, tayo tumulong sa abot ng ating makakaya. Kanya nga po, ito yung aking way para tumulong. Okay, pabalik tayo. Ayan. Ito po kahit sa Maynila, sa lugar ni Yorme, pwede ito. Ala itong hindi. Talagang pwedeng lagyan natin ng ganitong design ang Maynila. Kahit saan. Pampanga, Nueva Ecija, ibang sa Bisaya, sa Mindanao, basta pigilid ng dagat at ilog. Pwede natin lagyan. Madali lang po i-design to kasi nagawa ko na po ito Dito, nung una dito lumulutong yung punong tenga, kaya pinag-aralan ko ito para hindi na ako namumura ng mga matataas na manager. Haba pa. Salamat po.